Magandang hapon po muli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Magandang hapon Sister Deb, Shalom. At pag-uusapan natin muli ang kadugtong ng mga utos sa Torah, no? Naputol tayo sa 509 at ngayon ay nasa 510 na tayo. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Ngayon na ang 510, ano? Ah, by the way, ang pinag-uusapan natin ngayon ay patungkol po ito sa mga sacrifices and offerings, ano? So mula Commandment 459 hanggang 509 pinag-usapan natin puro ano 'yan, ano? Uh, Sacrifices and offering. So hanggang 560 po 'yan, no? Commandment ang 560. So nasa 510 na tayo ngayon, ano? Ayon sa pang 510 na commandment, um, wag daw natin sasadyain na i-inflict ang blemish, ano, sa cattle para sa mga isa-sacrifice, no? Leviticus 22:21. Kasi ang commandment ng Panginoon dapat walang blemish. Ngayon, kung walang blemish yun tapos bigla mong lalagyan ng blemish o tatatakan, yung mga ginagawa sa mga cattle, tinatatakan eh. So hindi po pwede yun, ano? Ayaw ng Panginoon. Although gusto ko pong linawin na wala pong sacrifices ngayon, ano? Dahil wala pong temple. Pero dapat pinag-aaralan natin ito dahil darating ang araw na muling maitatayo ang templo. At maging sa Millennial Kingdom ay magkakaroon ng templo at merong sacrifices ayon sa Ezekiel chapter 40 to chapter 48, no? So, para hindi kung nais natin na alam natin na gusto natin makasama sa Millennial Kingdom, para hindi naman tayo naninibago. So, dapat alam din natin ito, no? So, yung pang 511, sabi dito, wag daw natin papatayin ang yung anything, yung mga blemish, yung may mga diferensya na cattle as a sacrifice, ano? Hindi natin pwedeng gawin yon. Hindi natin pwedeng i-offer ang may mga blemished na cattle. At wag din i-burn ang limbs ng blemished cattle sa altar. Any part actually ng blemished cattle, ano? Leviticus 22:22 pa rin yan. Wag din i-sprinkle ang blood ng blemished cattle upon the altar kasi hindi acceptable yan sa Panginoon. Ang pang 514, not to offer yung blemished beast that comes from non-Israelites, no? So, very specific din yan. Yung mga nauna, ano yon sa mga Israelite. Ngayon, kung merong non-Israelite na gustong mag-offer, tas may blemish, yung kanyang cattle, hindi rin pwedeng i-offer yon. Leviticus 22:25. Ang pang 515, ang mga sacrifices na cattle na pwede lang ito gawin, ano? Pag nag-sacrifice tayo ng cattle, at least yung cattle ay 8 days old. Hindi pwedeng 7 days old and below. Masyado pa siyang baby, no? Leviticus 22:27. Dapat at least 8 days old. Ang pang 516, wag daw mag-iiwan ng kahit anong laman, ano? Ng Thanksgiving offering hanggang umaga. Ayon yan sa Leviticus 22:30, no? So, yan ang mga commandment, ano? So, pang 570 na tayo. Sabi dito, not to leave any flesh of the Thanksgiving, not to offer up a meal offering of the omer on the morrow after the first day of Passover together with one lamb. So, ito po yung sa counting of the omer na ginagawa po ito after the Passover, after the first day of the Feast of Unleavened Bread, after the Shabbat, yung next day. So, yan yung counting, ano? So, wag daw mag-ano ng dapat magbigay ng meal offering sa omer. Kaya may counting of the omer, nagbibigay ng offering, ano, ang mga tao. Wag kakain ng pang 518, wag kakain ng bread made of new grain before the omer
bago daw yung sa omer of the barley has been offered up to second day of the Passover. So, yung first day of the Passover, tas on the second day, um, may counting of the omer siya. Dapat wag munang kakain ng new bread, ng new grain. Pwede kainin yung mga sa previous na ani na. Ito ay hindi pa. Ngayon, ang tanong ngayon diyan, applicable ba siya ngayon? Yan ang magandang tanong. Mapapansin po natin na hindi naman po siya kinakailangan na may temple para mag-count ka ng omer. Pero ang pinag-uusapan dito ay yung pagkain ng bread ng new grain na dapat mauuna yung omer. So I would say na still applicable itong portion na to. Yung mga iba na nauna natin pinag-usapan mula 510 ay hindi applicable. Pero on this time, I would say na doable siya. Ang rule po kasi diyan, kung ano po yung mga doable na commandments na hindi necessary ang temple o walang ibang requirements, no? Ay doable siya, then we have to follow. So, gagawin dito, kung kung farmer ka, meron kang bagong ani, palipasin mo lang ng konti yung counting of the omer. Kaya nga, importante ang counting of the omer para alam natin, ano? So, marami naman pwedeng kainin, ano? So, pwede namang palipasin muna ng konti. So, sabi dito, dapat at least mga 2 days. Palipasin ng 2 days, no? So, hindi naman siguro mahirap gawin yan. Ang pang 519, sabi dito sa 519, wag daw kakain ng roasted grain of the new produce before that time, ano? I believe it is pertaining to the counting of the omer. Itong second day nga, Leviticus 23:14 din, ano? So, ganun din sa 520, not to eat the fresh ears of the new grain before that time, Leviticus 23:14. Pertaining pa rin ito doon sa second day of Passover, no? So, hindi lang gagawin siyang bread, hindi lang i-roast, pati pagkain ng fresh, no? Hindi pwede. Ngayon, sa pang 521, ano? Sabi dito, to bring wave loaves of bread together with the sacrifices which are then offered up in connection with the loaves. Sa Pentecost feast po ito, no? Pertaining to sa Pentecost feast, Leviticus 23:17-20. Again, yung itong wave loaves na to ay ginagawa sa temple, although merong mga ibang congregation na nagwe-wave din sila ng bread, ano, sa kanilang congregation, ano. So that's their practice. Sa 522, to offer up an additional sacrifice on Passover, Leviticus 23:36. So may mga additional sacrifices sa Passover. So sa case natin, ito, ang pag sinabi kasing sacrifices, pertaining ito sa temple system, no? Pero ang mga sages, after yung masira yung temple, maging ang mga early believers, ang suggestion nila, in the absence of the temple, itong mga sacrifices na to can be converted into giving tzedakah, o yung magbibigay tayo ng tulong sa mahihirap, sa mga walang-wala, sa mga fatherless, sa mga widows, yung mga kapatiran na walang-wala talaga. So ito po yung mga ginagawa, no? During the time. So hanggang ngayon actually, ang mga Hudyo, no? Mga kapatid natin na Hudyo, ang tinuturo nila sa kanilang mga congregants, in lieu o ang kapalit ng mga sacrifices, dahil nga walang temple, ay tawag dito, dapat may prayer ka, and also yung good works mo, at saka yung tzedakah.
Um, yung good works is pertaining ito sa pagsunod ng commandments, no? Tapos yung tzedakah, ito po yung pagbibigay ng tulong sa kapwa natin na nangangailangan. Ngayon sa 523, Commandment 523, ano? The one yung nangako daw sa Panginoon, ano, ng anything na monetary value, no? Dapat ibayad niya yan sa appointed time kung kailan niya sinabi. Leviticus 27:2-8. Kapag inilagay mo sa puso mo na anong gusto mong gawin, o even in cases na ipinanalangin mo ito, dapat gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa, may repercussions yun, no? Merong instance sa Book of Acts, sa Acts 5, ano? Si Ananias and Sapphira, marami kasi mga brethren na dahil sa na-convict nga sila, gusto nilang tumira sa isang communal o yung common na nagsasama-sama na sila. So, ang ginawa nila para may budget, nagbenta sila ng mga properties nila tapos nilalagay nila sa kaban ng mga apostoles, no? Ngayon, tapos yung mga expenses doon na rin sila kumakain, doon na sila yun na, sama-sama lang lagi sila ron, no? Ngayon ito si Ananias and Sapphira, ginawa rin, no? So nagbenta rin sila ng lupa nila, property nila. Pero ang ginawa nila, nagtabi sila ng pera para sa kanila, para sa sarili nila. Tapos naglagay din sila sa kaban ng apostoles, ano? Ngayon, of course, alam natin ang kwento, tinanong ng mga apostoles, ito lang ba talaga ang benta? Sabi niya, yan lang ang benta. So, dahil nagsinungaling sila sa Holy Spirit, namatay si Ananias. Pagdating ni Sapphira, hindi niya alam na may nangyari na sa asawa niya. Ganon din, tinanong din siya. Sabi niya, ito lang ba talaga ang benta ninyo? So, yan lang talaga benta kasi nagkasabwat na yung mag-asawa. Sabi niya, yung naglibing sa asawa mo, palapit na rin sa'yo. Ililibing ka na rin. So, kaya hindi po tayo dapat magsinungaling sa Panginoon, ano? Kung meron tayong ikinomit na monetary value, no? Dapat gagawin natin yon. Kung hindi natin kayang gawin, wag na lang tayong mangako. So, it's better that way, ano? Hindi lang po, minsan may mga nagtatanong din, bakit nagbigay na nga sila, naparusahan pa sila. Hindi lang po kasi yung pagbibigay, kundi nagsinungaling sila, saka gusto rin nilang makalamang. Kasi mangyayari nun, pagka tinanggap sila o tinanggap yung pera na yon, ano na sila parang libre na sila pagkain and everything habang buhay. So, makakalamang sila eventually. So, yung gastos na makakamit nila ay yung naibigay nila, nabawi nila sobra-sobra pa. Ganun ang plano nila, no? So which is not good. Yung nanlalamang sa kapwa, no? Ngayon ang pang 524, no? Sabi dito, kapag yung isang beast daw, isang animal in exchange for one that has been set apart, ano, as an offering. So parang pinagpalit. Pareho ngayon sila magiging sacred. Sabi niya, ang ginawa, ito dapat na cattle ay para sa sacrifice. Tapos nakita niya pwedeng palitan. Gusto niyang ipalit. Okay lang palitan. As long as walang blemish din yung isa. Ang problema, pareho na holy ngayon yun. So pareho hindi na dapat sa iyo yun. Dapat ibigay mo na pareho tuloy yun. So yun ang commandment, ano? Kaya yung kasunod na commandment actually ay yung 525 sinasabi rito na dapat huwag mong papalitan yung na-set aside na for sacrifice. Kasi yung ipapalit mo magiging holy rin eh. So pareho mo na, naging dalawa tuloy. So
Ayon yan sa Leviticus 27:10. So kaya kung may set aside na for offering, ay yan na yon, no? Hindi mo na pwedeng palitan. Ngayon, it goes din sa not only sa temple system, kundi anything na ino-offer natin sa Panginoon. Kunwari, meron tayong in-offer na item. Sabihin natin itong computer na to, um, dahil Mac siya, i-offer ko to sa Panginoon, no? Ipapagamit ko sa simbahan, halimbawa. Tapos, biglang, ay, wag na lang yung Mac, yung ano na lang, yung PC na lang. Yung isang PC na okay din, maganda rin ang... So, pag pinalit mo yun, actually yung dalawa na yun, holy na yun. Hindi mo na pwedeng, dapat pareho silang ibigay. No? Or, wag mo na lang palitan. Na iset aside mo na yun, yun na yun. Wag mong papalitan. No? Yun ang utos ng Panginoon. Ngayon, ang pang 527, ano, yung nangako daw ng value ng kanyang bahay, dapat magbabayad siya ayon sa appraisal ng priest, hindi yung sa sarili niyang appraisal. Ito rin yung ano dito rin magfo-fall yung kay Ananias and Sapphira eh. Kasi may benta sila, pero siguro na benta nila na maganda, dapat yan, ang appraisal is based on sa priest. Sa ayon yan sa Leviticus 27:11-13. Hindi ito lang talaga appraisal nito, pero nabenta ko ng mas mataas, so akin yung extra. So hindi po ganoon, ano. O ngayon, kung wari, ipinangako mo, yung bahay ko na yan, kung anong value niyan ibibigay ko, parang ganoon, ano. Tapos inappraise ng say 1,000,000, di ibibigay mo yon 1,000,000, no? Kaya mas maigi pa, kung hindi mo kayang magbigay ng ganon, huwag ka na lang magsalita, no? Kasi mas mas mapapahamak, tinuro rin yan ng Panginoong Yeshua na huwag tayong mag ano, no, magba-vow ng beyond sa ano natin. So let your yes be yes and your no no, no. Anything beyond that is from the evil one. So yan ang sabi ng Panginoon, ano. Unless na talagang 100% tayo sa feeling natin na ibibigay natin ng isang bagay, dapat ibibigay talaga natin yon. Naalala natin ang kwento ni Hannah, yung nanay ni Samuel. So ipinangako niya kasi wala siyang anak eh. Hindi siya magkaanak. So nananalangin siya. So sabi niya na kapag nabigyan siya ng anak, ibibigay niya sa serbisyo ng Panginoon. Hindi niya i-redeem. So nangyari nga, nagkaanak nga siya. So after niyang i-win si Samuel, binigay niya kay Eli, the high priest, ano? So sinunod niya. At dahil doon, binigyan pa siya ng maraming anak ng Panginoon. At si Samuel naman ay naging isang alagad ng Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, ano. Siya naging last judge ng Israel bago nagkaroon ng mga king. Siyang nag-anoint kay King Saul. Siya rin ang nag-anoint kay King David bilang hari, no, ayon sa utos ng Panginoon. Ngayon sa 528, ano, sabi dito, kapag ang isang tao daw ay naghiwalay ng portion ng lupa niya, o kanya ng field, no? Para sa Panginoon, sabi niya, dahil na mahal niya ang Panginoon, na convict siya, no? Talagang binigyan ang Panginoon ay naging merciful sa kanya. Hindi natin alam kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya, pero naging merciful ang Panginoon sa kanya. Tapos sabi niya meron siyang portion ng lupa na ibibigay niya ito sa Panginoon, itong portion na ito. So nag-set siya ng boundary. Dapat babayaran niya ito based sa estimation kanina ng pare, ano. At ayon sa appointed ayon sa Biblia, no? Leviticus 27:16-24. So pag inallocate niya yon,
Normally hindi naman kasi kinukuha ng temple system, during the temple system yung lupa. Pag inallocate niya yon, ang mangyayari nun, i-estimate ng priest yun kung magkakano value. Sasabihin niya, sabihin niya kunwari, ang value niyan ay 200,000 pesos, kunwari. Ngayon yung 200,000 pesos na yun ang ibibigay niya sa Panginoon. Ngayon kanya na ulit yung lupa. Pero kasi na-estimate na eh. Nakuha na yung value na yun. Kasi during the time hindi naman kinukuha, no? Ngayon during the time ng during the time ng Catholic Church, um, ganun din, may mga mahal talaga nila ang Panginoon, binibigay nila yung portion ng lupa nila. Ngayon, nagiging pagmamay-ari na yon ng simbahan. So either tinatayuan ng simbahan yon, or ginagawang convent, or kung anong gustong gawin ng simbahan, kanila na yon, no? Pero sa temple system ng Israel, hindi sila kumukuha ng lupa. Ang ginagawa nila, halimbawa, inallocate itong certain portion na to, tapos inoffer niya, i-inform niya ang priest. Ngayon yung priest pupunta ron, i-estimate niya yung value, and then ibibigay mo yung value na yon sa temple. So hindi doon sa priest mo ibibigay, kundi sa temple. So nagiging, tapos sa'yo pa rin yung lupa, no? Ganun ang ganun ang sistema nung araw sa temple system, no? Yung pang 529, sabi dito, not to transfer a beast set apart for sacrifice from one class of sacrifice to another. Leviticus 27 to 26. Ang ibig sabihin nito, kung ang isang sacrifice is for burnt offering, wag mong i-transfer ito for another, for say Thanksgiving offering. Hindi pwedeng pagpalitin. Sasabihin, ay, ano na lang pala ito, for Thanksgiving na lang pala ito, or for ano na lang pala to, ibang offering na lang. Hindi. Kung na-set mo na yon for sin offering, for example, yun na yon. Hindi mo pwedeng baguhin, no? Sa Commandment 530, sabi rito na dapat i-decide yung isang dedicated property, tinitingnan ito kung ito ay sacred to the Lord o it's gonna belong to the priest, no? Ayon yan sa Leviticus 27:28. May mga instances kasi na yung say yung lupa ay malapit sa temple, or isa sa malapit sa kung saan nila tinatapon yung mga ash ng mga na-burnt na animal, no? So kung adjacent yung property tapos yun ay sabi nung may-ari i-offer niya sa Panginoon, titingnan nila kung ano ba ito, pwede bang gamitin for the service of the Lord. Pagka ganon, hindi na i-estimate. Hindi mo na babayaran yung kukunin na talaga nila yung property. Or, kung yung in-offer na yon ay adjacent, say for example, sa lupa ng priest. So, pwedeng ibigay sa priest ang lupa kung magagamit. So, may mga certain land na dedicated for the Lord talaga. May mga certain land na pwedeng ibigay din sa mga priest. Depende kung magagamit. Hindi po ito ibibigay sa isang specific priest, kundi po ito gamit ng general ng buong priesthood mismo, no? Sa temple system. Sa Commandment 531, hindi pwedeng ibenta ang lupa na devoted sa Panginoon. Yung property na malapit sa temple o malapit doon sa even the outside the camp na kung saan nila tinatapon yung mga ashes, yung mga property na yan, it belongs to the Lord, no? Kasi holy yan. So hindi pwedeng ibenta yan, no? Tapos hindi rin pwede i-redeem ang field na devoted to the Lord. Halimbawa,
ibinigay mo na. Naisip mo, bigay mo na tapos parang, pwede ko bang bilhin ulit? Hindi na pwede. Especially yung mga lupa na nagagamit sa sa temple system, no? Yan yung rule ng Panginoon. Ang Commandment 533 ay sabi dito ay dapat magkumpisal daw tayo before the Lord sa lahat ng kasalanan na kamit natin, ano. Pag nagdala daw tayo ng sacrifice, or kung ano man ang pagpunta natin, ano. So i-confess natin sa Panginoon, ano, ang kasalanan natin. Ang confession po ay hindi po ito basta lang ah, parang sasabihin mo lang gano'n, ano. Ang confession po is nag-a-agree ka. Homologeo po ito in Greek, ano. So it's a compound word ng homo sa logos. Ang ibig po sabihin nun, you're in one with the word. Homo is the same, logos is the word. So ibig sabihin, kapag sinabi ng Torah, sinabi ng Bible na kasalanan yan, kasalanan yan. Hindi pwedeng sabihin mo, hindi, or kung kasalanan ko man to, patawarin mo ko. Hindi. Hindi ka nag-agree. So, kasi ang definition po ng kasalanan ay transgression against the law. Yun po ang definition, ano? So, o against the Torah. May mga iba po kasi kinukonvict ng mga tao, ang kapwa-tao, sa kasalanan na hindi naman kasalanan, no? May mga binabanggit sila ng mga rules and regulations and this and that na nava-violate ng isang tao pero hindi naman violation sa Torah. So, yung ganun po, violation ng rules, pero hindi violation ng Torah. Hindi po kasalanan sa Panginoon yun, ano? Especially kung allowed sa Torah, tapos dinidisallow ng rules. So, problema yon. Oo. Alin ba ang mas mataas, no? Yung rules ng tao o yung rules ng Panginoon? So, yun po ang gusto kong sabihin, ano? Kasi maraming invented na kasalanan, no? May mga iba conservative, kapag nagpantalo ng babae, kasalanan na. May mga pantalo naman na pambabae talaga eh. So hindi naman po ito ano, or nanood ng sine, kasalanan na. Or kung ano man, no? Napainom ng isang beer, may kasalanan na. Dahil sa mata nila ay kasalanan 'yon. So, pero wala namang sinasabi sa Torah na gano'n, ano. So, tandaan po natin ang transgression against the law ay ang violation ng Torah. Pero kapag naka-offend tayo ng kapatid natin, kunwari may isang kapatiran na nau-offend pag umiinom ka, huwag ka nang uminom. Kasi nakaka-offend ka eh. Kung gusto mo uminom, huwag mo na lang ipakita sa kanya o magtago ka o sa ibang lugar. Kasi pag na-offend mo naman yung kapwa mo, kasi yun ang kasalanan mo. So, mahina ang faith niya eh. Yun ang alam niya eh. Ito, manginginom to. Siguro may past experience siya na naging lasenggo ang kanyang magulang or may namatay sa pamilya nila dahil kaiinom or whatever it is na reason na nau-offend kapag ka ang isang believer umiinom. For example, ay huwag mo munang ipakita. You do it somewhere else, no? You do it somewhere else. Kaya hindi po dapat it may not be a sin, hindi man ito kasalanan sa Torah, pero ang magiging kasalanan mo na dahil sinasadya mo nang ma-offend yung kapwa mo. So, kapag nakaka-offend ka, wag mo nang gawin. Hindi rin yan malayo sa mga biro. Yung biro na wala naman para sa'yo, tingin mo okay lang, pero sa kapwa mo na o-offend. Nagkasala ka ba doon? Definitely. Kasi wala man sa Torah yon, pero merong isang malaking provision sa Torah na nagsasabi na love your neighbor as you love yourself. Kung ino-offend mo siya,
hindi mo siya minamahal. So, nababiolate mo rin ang Torah. Therefore, nagkasala ka rin. So, ayon po dito sa commandment na to, i-confess natin yon before the Lord, ano? Bago tayo magdadala ng any sacrifice or offering sa Kanya. Ayon yan sa Numbers chapter 5, verse 6 to 7. Tapos sa commandment 534, not to put olive oil in the meal offering of a woman suspected of adultery. Numbers 5:15. So, ito, again, sa temple system ito. Hindi, meron kasing provision sa Torah, yung tinatawag na bitter water test, no? Yung bitter water test, kapag yung asawa ay duda siya na merong ginagawang kalokohan ng kanyang misis, ano? So ang gagawin niya, dadaling niya sa priest ang kanyang misis. Tapos ngayon ang ang priest ay itatanungin niya yung babae, pero magsusulat siya ng parang curse dun sa isang scroll. Tapos mag-aano siya ng ashes galing sa temple. Hindi po ito alikabok ng temple, kundi sa ashes sa sacrifice. Tapos ilalagay ito sa water, tapos ipapainom doon sa babae. Ngayon, kapag wala naman talaga, wala siyang ginagawa, mapagbintang lang yung asawa dahil masyadong siloso, walang mangyayari sa kanya. So, hindi siya maano. Pero kapag meron siya talagang ginagawa na kalokohan, yung bitter water test, nakalagay doon na yung water na iinumin niya will actually cause her body to swell, and that will cause her to die. Kaya pag yung mga iba ayaw sumama, no? Ayaw pumunta. So duda na, alam na, no? Pero ngayon yung kanilang meal offering, sabi ng Panginoon, utos niya na yung dala-dala na meal offering ng babae, dapat walang olive oil. Kahit suspect pa lang siya, whether totoo yun o hindi, kasi kailangan maklear muna siya. Pag na-clear siya, tsaka na pwede siya maglagay ng olive oil sa meal offering niya. Pero on a different note, sa Second Temple, maraming mga documents na nakita rito, no? Pero merong isang bagay na hindi nakita na pinapractice during the Second Temple period, during panahon ni Yeshua. Ito yung bitter water test. Kaya nung panahon ni Yeshua, ando doon siya sa temple, biglang may babae na nahuli in the act of adultery. So kinaladkad siya, dinala siya kay Yeshua. Ngayon makita natin dito, kung caught in adultery siya, dapat kasama yung lalaki. Bakit yung babae lang ang dinala? Yun ang una. Ngayon, tinanong siya ng mga tao, ayon sa kay Moses, ayon sa Torah, ang dapat gagawin dito sa babae nito ay papatayin. So anong dapat namin gawin? Anong dapat mong gawin? Parang sina-challenge siya. Kasi pag sinabi niyang patayin, walang authority during the time ang ang mga Jews, kasi sakop sila ng Rome. Wala silang authority na pumatay, no? Even by stoning, whatever, except nung panahon na ni Stephen na nabigyan sila ng konting freedom to do that, and then later on it was taken away again kasi na ayaw ng mga Romans ang ginagawa nila. So, ang Panginoon, hindi sila iniintindi. So, ini-insist nila, nag-i-insist sila. No, ano na, kala ko ba magaling ka? Ganun. So, sabi ng Panginoon lang, nagsusulat siya. Sinabi niya kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Hindi po ito kasalanan na basta any kasalanan lang, no?
ang pinipert ang sinasabi dito ng Panginoon, kasalanan ng adultery. Kasi during the time, talagang marami ring, kaya nga sabi ng Panginoon, this adulterous generation is asking for a sign. Um, Marami talagang nag, ah, mga maraming ginagawang milagro yung mga tao during the time, ano. Sila-sila mismo nag nagpapalitan ng asawa or whatever, kung ano man ang mga ginagawa nila. Pero ang sinabi ng Panginoon sa kanila, adulterous generation sila. Hindi na rin nila pinapractice ang bitter water test, ano. So anyway, sabi niya kung sino ang walang kasalanan pertaining sa adultery, siyang unang bumato. So ang unang mga umalis yung mga matatanda, tapos hanggang wala na, pati mga bata umalis na kasi lahat sila puro adulterer. So ngayon, sabi ng Panginoon, wala bang nag-accuse sa'yo? Sabi niya, wala po. Hindi, maski ako hindi kita i-accuse, sabi niya. So umuwi ka na, wag mo nang gawin yung ginagawa mo. So, makikita natin dito na um, ang Panginoon ay mapagpatawad din, ano? Talagang mapagpatawad siya sa mga nagsisisi talaga. Ngayon, speaking of bitter water test, ma-mention ko na rin na merong star from heaven, ano, sa Book of Revelation during the time of great tribulation, na yung tinatawag na wormwood, ano. So tumama ito sa tubig at maraming namatay, no? Maraming namatay. Ngayon, ang tanong dito, sino 'tong mga namatay? Sino 'tong mga namatay, no? Kasi lahat naman umiinom ng tubig, eh. So, yung mga uminom ng tubig, yung iba namatay, yung mga iba hindi. So, parang ang opinion dito ng mga ibang eksperto, parang bitter water test ito. During those times, yung may mga kasalanan, ano, ah, pag uminom sila, parang bitter water test yun. They will die. Kung wala silang kasalanan, hindi sila mamamatay, hindi sila maapektuhan. Hindi nila alam na yung iniinom nila ano, kasi wala naman silang hindi sila guilty of anything, no. Sa 535, sabi rin, wag din daw lagyan ng frankincense ang offering ng suspected woman of adultery, no. Numbers 5:15. Tapos sa 536, to offer up regular sacrifices daily. Sa two lambs as a burnt offerings, ito yung naayon yan sa Numbers 28:3. Again, walang temple, pero during temple system, meron silang regular sacrifices every day for the priest. Yun na rin ang pagkain nila. So, yun ang kinakain nila araw-araw, ano. So, yung mga naka-duty na priest. Kasi po ang duty po ng priest, hindi po yan 24 hours, 7 days a week, whole year round, hindi po. Ang duty ng priest, dinivide po sila sa 24 divisions. Ngayon, ang bawat division will serve for 1 week. Tapos dahil 24 yan, so ibig sabihin, isang week ngayon, buong hanggang Shabbat, papalitan sila. Ang palit na nila next 6 months after. Kasi 24, pagka naubos na yung 24, uulit-ulit ang counting. So twice a year lang sila na 2 weeks nagsiserve. Tapos, dahil may mga feast, annual feasts. Pag annual feast, lahat ng priest dapat present. All hands on deck, sabi nga nila, no. So, kaya in total, 1 month in a year nagwo-work ang mga priest, ano, sa temple. So, yung iba, yung 11 months, nagwo-work sila sa field nila. So, hindi po sila full-time. Ang nag-iisang full-time lang ay yung high priest. Kasi ang high priest, kapag naging high priest ka, hanggang mamatay ka na or hanggang yung kaya ng katawan mo. Pag hindi na kaya ng katawan mo, papalitan ka na ng ibang high priest. Kasi hindi pwedeng uugod-ugod dun sa sa temple ng Panginoon. May certain age. Pag hindi na kaya, retired ka na. So,
Pero sila full-time sila. Dedicated talaga sila. No? Yun lang ang full-time. Pero yung mga Levites and priests, divided sila sa 24 division. Ngayon, sa Commandment 537, mag-o-offer sila ng additional sacrifice every Shabbat ng 2 lambs. Ayon yan sa Numbers 28:9. So, matandaan natin na araw-araw merong 2 lambs. Pagdating ng Shabbat, extra 2 lambs pa. No? So, ito kinakain ng mga priests ito. Um, um, yung mga naka-duty. No? Ngayon, ngayon, bakit doble on the Sabbath day? Feast kasi ang Sabbath, no? Talagang piyesta. Tsaka practicality rin, may overlap kasi ang yung papalit tsaka yung papalitan. Magpapang-abot sila sa temple. So doble ang number ng priests and Levites, no? Specifically the priest. So kaya may extra rin na pagkain kasi kailangan mo rin pakainin yung mga aalis at kailangan mo rin papakainin yung mga dumating, no? Tapos sa 538, to offer an additional sacrifice every new moon. Numbers 28:11, no? Sa 539, to bring an additional offering on the day of the first fruits on the Pentecost. Ayon yan sa Numbers 28:26-27. Again, itong mga sacrifices na ito, wala man sa temple, kasi wala nga temple. Pero ang practice ng mga sages dito, no, yung mga teachers in the past, yung mga wise men, no, ay ang ginagawa nila every feast, every Sabbath or feasts or annual feasts, nagbibigay sila ng tzedakah sa mga nangangailangan. Ito yung parang equivalent ng offering nila sa Panginoon, ano. Kaya nagbibigay sila ng offering sa mga tao, no, na nangangailangan. So hindi natin kailangan ng temple para sundin itong mga commandments na ito. So ngayon, paano tayo makakapagbigay ng mga ng mga um, ng mga gifts sa mahihirap on the appointed times kung hindi natin alam yung mga appointed times. So dapat alamin din po natin ang mga appointed times. Besides, kasama po yan sa commandment ng Panginoon na kailangan natin sundin. Ano? Tapos sa 540, sabi rin dito na mag-offer din ng additional sacrifices on the Feast of Trumpets or Rosh Hashanah, Numbers 29:1-6. Tapos to offer an additional sacrifice on the Day of Atonement or Yom Kippur, 29:7-8. So ito po yung mga additional sa ang 542 to offer an additional sacrifice and Feast of Tabernacle on Sukkot, Numbers 29:12-34 din yan. So ito po yung mga appointed annual feasts na kailangan magbibigay tayo, no? So alamin po natin ang mga kapistahan ng Panginoon, tapos tayo mag-offer tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga taong nangangailangan. So, katulad din po ni Cornelius, nung nagpipray siya on an appointed hour prayer around 3 o'clock, ay may nagpakita sa kanyang anghel. Ayon yan sa Acts chapter 10, Tapos sabi sa kanya, Cornelius, yung mga gift mo sa mga nangangailangan, yung mga binibigay mo sa mahihirap, ay nakarating ito sa trono ng Panginoon at ito'y mabangong alay sa Panginoon. So alam na natin, ang Bible, tinuturuan na tayo kung ano ang ikanululugod ng Panginoon, no? Si Cornelius po ay isang hintil, pero siya ay naniniwala sa Panginoon ng Israel. So, ginagawa niya kung ano ang mga ginagawa ng mga Hudyo. Yung pag nagbibigay sa mga mahihirap, nagbibigay sa mga nangangailangan.
hindi makapunta si Cornelio sa temple system, sa temple, kasi hindi siya allowed doon. So nagbibigay na lamang siya sa mga mahihirap at nangangailangan. So ito ay naging mabangong alay ni Cornelius sa trono ng Panginoon. Kaya sinabihan siya ng anghel. Ngayon, kung atin po itong susundin, kung ano man po ang pwede nating gawin sa mga taong nangangailangan, kapwa natin na nangangailangan, ito po ay magbibigay ng ng glory at kalugod-lugod po ito sa Panginoon. Ang 543, ayon din dito, mag-offer daw tayo ng additional offering on the 8th day ng Feast of Tabernacle. Kasi ang holy day ng Feast of Tabernacle ay yung first saka yung 8th day. Ito yung tinatawag na Shemini Atzeret, which is a festival by itself. Numbers 29:35 to 38. Ito'y dapat magdadala rin tayo ng offering. So, ang pang 545 na commandment, wag daw tayo magdadala ng mga sacrifices outside the sanctuary ng temple. So, hindi tayo pwede mag-offer outside sa temple. Yung mga sacrifices na sinabi ng Panginoon, Deuteronomy 12:13, kasi strange fire yan sa Panginoon. Tapos sa 546, lahat ng i-offer na sacrifices ay dapat sa sanctuary. So Deuteronomy 12:14. So yan yung 546. Siguro tapusin muna natin ang ating discussion, dahil wala na tayong oras. Nawa ay naging exciting itong ating usapan patungkol sa mga sacrifices, bagamat ito ay patungkol sa temple system, pero may mga iba pong bagay dito na magagamit natin o magagawa natin kahit walang templo. At kapag nagkaroon na ng templo balang araw at maging sa Millennial Kingdom, ay makikita po natin ito in action. Karamihan dito, ang gumagawa po dito mga priests. So hindi po natin hindi po natin makikita or gagawin natin mismo, pero dapat alam din po natin kung ano man ang magiging role natin sa Millennial Kingdom, kasi sabi ng Panginoon, ang mga kasama sa first resurrection, they will be called Kingdom of Kings and Priests. So either way, kung tayo man ay maging priest or tayo man ay maging king, pareho natin dapat alam ang Torah. Dapat alam natin ang Torah. So, nawa ay nagkaroon ito ng konting nakadagdag sa ating kaalaman ang mga napapag-usapan natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong binigay nyo sa amin upang mapag-usapan namin ang inyong salita, ang inyong Torah. Nawa po ay nabigyan namin ng hustisya ang inyong salita at bigyan nyo po ng pagkakataon ng inyong mga tao, ang inyong mga anak, Panginoon, na magawa ang inyong mga kautusan. Bigyan niyo po kami ng ability at kalakasan na masunod namin ang inyong mga salita. Muli po kami nagpapasalamat sa radio station ng DWDR 105.5 FM sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maipahayag ang inyong salita. At nawa po, Panginoon, ay pagyamanin mo ang inyong salita sa puso ng bawat tagapakinig. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen.